Update sa kababayan natin Pilipina na umiiyak sa Dubai Airport dahil kinansel ng Cebu Pacific ang flight niya pauwi sa Pilipinas. Na yung flight niya sana na August 10 ay nalipat ng August 13. Ngunit sa kabutihang palad ay naisingit siya sa mas magang flight ng Cebu Pacific. At sa latest update niya ay nakauwi na siya sa Pilipinas ayon sa kanya. At ang cute moment dito ay yung iniiyak kanyang toothpaste dahil wala daw siyang toothpaste ay binigyan siya ng kababayan din natin sa airport. Yan ko sumama ka sa kanila. At 13 pa yun. Sige. Sumama ka sa kanila. Ayun na yung mga nakadress na yun. Sige. Kita ha. Sige. Ikainin ka nila. Huwag ka na iiyak. Lunch din yan. Sige. Sige. Nakaiyak naman. Binigyan ako toothpaste ni ate. Yung iniiyak ko, binigyan ako toothpaste. Sa mga hindi nakapanood kung ano yung naging karanasan niya sa Dubai Airport, eto yon. Isang Pinay umiiyak sa airport at base sa pagbisita ko sa kanyang profile ay nangyari ito sa Dubai Airport. At ang nanay niya ay isang OFW dito sa Dubai at siya naman ay visit visa lang na bumisita lang sa kanyang ina. At dahil nga August 12 matatapos ang kanyang visa, ay August 10 pa lang ay nag-exit na siya. Dahil dito sa United Arab Emirates kapag tourist visa or visit visa ka, ay dapat before expiration ng visa mo ay makapag-exit ka na or makalabas ka na sa bansang UAE. Kundi ay magkakaroon ka ng fine. Nag-book sila sa Cebu Pacific na may flight ng August 10. Ngunit ayon sa uploader na si Amira Joyce, ay bigla na lang daw nag-cancel ang Cebu Pacific. At ilang beses daw silang pinalipat-lipat ng boarding gate. Dahil gagamitin daw yung mga boarding gate na pinaghintayan sa kanila. At yung flight sana niya na August 10 ay nalipat ng August 13. So 3 araw ang hihintayin niya sa airport. Sobrang tagal nun. Nagre-request siya or humihiling siya ng accommodation sa Cebu Pacific, ngunit mga OFW lang or mga residents dito sa UAE ang pwede sa accommodation na ibibigay ng Cebu Pacific. Dahil nga isa siyang visit visa at expired na ang visa niya, kaya hindi na siya pwedeng lumabas sa Dubai Airport. At pinay-stay sila sa lounge ng Cebu Pacific at doon na sila maghihintay hanggang August 13 sa kanilang flight doon sa upuan. Grabe lang yung sitwasyon ko. Hindi ko na-expect ko na parang yung accommodation lang. Kahit sana mahibaan lang, okay na sana ako dun eh. Kaso ang problema, nandito lang sa loob ng airport. Alam niyo, feeling na parang mukha kang kawawa. Mukha talaga akong kawawa dun. August 10 pa lang, tapos hanggang August 13. Hanggang August 13 ay andun lang ako sa upuan na yun. Noon ko, naawa ko sa sarili ko. Parang bigla ko naawa sa sarili ko na wala silang magawa. Wala silang magawa na bigyan ako ng kahit accommodation nga na maayos. Kasi ang hirap nun. Ano yun, nakaupo lang ako, wala akong ligo, wala akong kahit na nandun lang ako. Hindi ako nakapagdala ng toothpaste. Ang gagawin ko doon? Wala akong toothpaste. May similyo ko, wala akong toothpaste. Nakaiyak naman. Tapos wala akong ligo. Itsura ko, kailangan ko ng ligo. Tapos agad pa lang ako. Nakaupo ng 2 days. 10, 11, 12, 13 pa ng gabi yung uwi ko. Ngayon, nag-exit ako ng 10 kasi 12 expired ng visa ko. Tapos ganito. Bandang uli na perwisyo ko, di ako makalabas kasi wala akong wala na akong araw para makapag-exit.
Nakakaawa. Tapos mag-isa lang ako. Anong gagawin ko? Walang kausap, walang kahit na ano dito. Hindi ko naman kaya paglaban sarili ko. Hindi ko naman kaya yung mga may nakikipagtalo dyan sa ano, sa tao. Hindi mo makako-stress. Hindi ko kaya makipagtalo dyan sa mga yan. Ano sasabihin ko? Wala naman ako alam. Ay, naku, buhay. First time ko lang nagkaganto, tapos ganito pa mararanasan ko. Parang kaawa-awa dito sa loob ng airport. Nakahiga na sana ako ngayon lumilipad, natutulog. Sobrang stressful talaga ang ganitong pangyayari. Ngunit ang may papayo ko sa mga travel international, mapa OFW man, tourist visa or visit visa, ay dapat maging handa sa ganitong pangyayari. At dapat meron kayong laging ekstrang pera. Ngunit naiintindihan naman natin si kabayan na napaiyak na lang. Dahil sobrang tagal talaga ng paghihintay sa airport ng 3 araw at doon ka lang maghihintay sa may upuan. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang post ni Ma'am Amira Joyce para sa kumpletong detalye. At sana soon ay makauwi na siya sa Pilipinas.